Nakatitig lang ako sa mga mata ng lalaking may dahilan nang mabilis sa pagtibok ng puso ko. Tila hinihigop ng mga matang iyon ang lakas ko. Di man lang ako makapagsalita dahil sa nangyayari ngayon. Sinubukan ko magsalita, ngunit hindi niya ako hinayaan. Pero, I know na bukas pa ang birthday mo. I just want to celebrate now dahil may importante ako lakad bukas and I can't come. Napansin ko ang pagdaan ng lungkot sa mga mata nito. Mabilis akong umiling upang ipakita ang ayos lamang. Naiintindihan ko naman na kailangan mong unahin ang trabaho mo. Ngiti kong sada nakapagpabuntong hininga sa kanya. I'm sorry. Hahabol ako. Nakangiti naman akong tumango. Dahil sa sinabi niyang iyon, tila gumaan ang loob ko na kahit busy siya, gagawa pa rin ng paraan. Makapunta lamang. Nagsimula siya maglakad at hinawakan ng kamay ko. Tumungo kami na sabay sa gitna at pinaghila niya ako ng upuan. Nakangiti lang ako simula kanina. Di pa rin ako makapaniwala sa nangyayari ngayon. Tiningnan ko sa Zayden at nakita na nakatingin pala ito sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko sa pamamaraan ng titig niya. I'm sorry. I'm sorry for hurting you. May lungkot sa mga matang sabi nito. Nagtaka naman ako dahil doon. Anong sinasabi mo dyan? Kunyaring natatawang saad ko. Yung hindi pa kita naaalala. Kahit hindi ko alam noon ang totoo na pagtanto ko ngayon na nasasaktan ka sa mga panahong nakikita mo ako may kasamang iba. Mahabang paliwanag niya at yumuko. Tumikim ako para makuha ang atensyon niya. Tumingin naman siya sa akin. Oo, nasasaktan ako noon, sabi ko. Pero makita kang masaya kahit pa sa piling ng iba, ay kaya kong tanggapin. Maging masaya ka lang. Nakatingin sa mga mata niyang saad ko. Kung alam ko lang ang totoo, hindi ko hahayaang masaktan ka. Tapos na yon. Ang importante ngayon kasama na kita ulit. Naalala mo na akong muli. Nakangiti kong saad. Namamasa na mga mata ko kaya yumuko ako. Nakita kong tumayo siya. Hindi ko na siya sinundan ng tingin at pinagmasa na lamang ang view sa harapan ko. Ang daming tila kumikinang na mga bituin sa baba. Makikita naglalakihang mga building at mga kabahayan, ang payapang karagatan na mas lalo pa nagpaganda sa view. Narinig kong tumugtog gamang musikerang tugtog in a tune of happy birthday. Natuwa ako kaya titigan ko na sana sila nang matigilan ako sa taong nasa harapan ko. Malaking ngiti ang nasa labi nito. May hawak siyang cake at sa gilid ng tenga nito'y naroon ang pulang rosas. Lumapit ito sa akin. Nang nasa harapan ko na siya, tumayo ako upang kahit papaano'y magpantay kami. Nagulat ako nang bigla itong kumanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Napangiti naman ako na matapos tong kumanta. Singer ka pala? Natatawa kong saan. Umikot naman ang mga mata nito. Stop teasing me. You know that I don't. Natawa na ako ng tuluyan sa sinabi nito. Napahinto lang ako sa pagtawa na makitang kinuha niya ang pulang rosa sa tenga niya at nilagay iyon sa tenga ko. Bagay sa'yo. Sabi nito at tuluyang naipit sa gilid ng tenga ko ang pulang rosas. Pero mas bagay tayo. Ngiting-ngiting saan nito. Napaiwas ako ng tingin dahil doon. Siguradong ang pula na ng mukha ko ngayon. Anong kakornihan to, Zayden? Pinaupo niya na ako matapos nun at isinalang na sa lamesa ang mga pagkain. Nagsimula na kaming kumain at katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Nakita ko namang in-slice niya ang cake sa aming harapan. Tinignan ko siya at nakita ko itong masaya. Hindi ko alam pero hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa nakikita ko ngayon sa nararamdaman ko ngayon. Sana ganito na lang lagi. Sana sa bawat araw na dumaan, ganito lang tayo. Masaya at magkasama. Sana hindi na tayo paghiwalay ng tadhana muli dahil hindi ko kakayanin. Natapos ang gabi na magkasama kami. Nakapagtataka lang dahil nag-iba ang mood niya na makatanggap ito ng text sa cellphone niya. Lagi ko siyang nahuhuling tinitinan ako, ngunit giningitian niya lamang ako. Hindi ko magawang ngitian siya pabalik dahil may iba sa mga ngiti nito. Nandito na kami sa harapan ng bahay. Parang ayaw ko na nga umuwi kanina dahil sa saya. Ngunit napansin kong naging alagaga siya kaya't naisipan ko, umuwi na lang kami at pumayag naman siya. Sinabi niya rin babawi siya bukas sa tahabol. Hindi na ako umangal dahil sobra-sobra ng ginawa niya. Lumulundag ang puso ko sa saya ngayong magkasama na kami at unti-unti na rin niya ako naalala. Pababa na ako ng sasakyan nang matigilan ako sa biglang sinabi nito, I will fight for you, no matter what. Yun ang huling sinabi niya bago kami magkahiwalay kanina. Hindi ko alam pero nagdududa ako sa mga galaw niya.
Parang may tinatago siya, lalo na sa huling sinabi niyang iyon. May hadlang na naman ba? Hindi na muna ako nag-isip at tiniyang kainin ako ng antok. Kinabukasan, maaga ko nagising. Nagayos muna ako bago bumaba. Pababa pa lang ako'y naamoy ko na ang paboritong ulam ko, kaya mabilis akong bumaba sa hagdan. Pagkababa ko, sinilubong ako ng yakap ng dalawa kong kapatid. Napangiti ako dahil doon. Kahit kailan talaga ang sweet nila. Bumitaw sila sa yakap at tinignan ako. "Happy birthday, ate," sabi ni Ella habang naluluha. Masayang masaya kami dahil masaya ka. Pagpapatuloy nito na ikinangiti ko. Hindi man namin laging nasasabi ito, ate, pero alam mo namang mahal na mahal ka namin. Masiglang sambit ni Ella na nagpatawa sa akin. "Happy birthday, ate." Malambing nitong pahabol. "Salamat sa inyo. Salamat dahil lagi kayo nandyan para sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay niya kayo sa akin." Matapos ang dramahan naming iyon, nag-almasal na kami. Kasama namin si Kuya at napansin kong tahimik to. Binati niya ako kanina ulit hindi ko maramdaman ang saya sa boses niya. Mahahalata ang lungkot doon kahit nakangiti siya. Nawala lang sa isip ko ang mga galaw ni Kuya na malaman na pinag-bake ako ng mga kapatid ko ng cake. Sobrang natuwa ako dahil doon. Kinantihan pa nila ako ng happy birthday. Sa mga simpleng nagagawa nila, napapasay nila ako dahil ginawa nila ito na puno ng pagmamahal. Natapos na kami mag-almusal. 10:00 na ng umaga at naiwan ako mag-isa sa sala nang mabilis silang umakyat sa kwarto dahil maliligo na sila. Naisipan ko pang kausapin si Kuya kaya pinuntahan ko ito sa kusina. "Kuya, may problema ba?" tanong ko rito. Humarap naman siya at bigla ko niyakap na mahigpit. "Kuya, bakit?" Naguguluhang tanong ko ngunit niyakap ko rin to pabalik. "Wala lang. Masaya ako ngayong okay na kayo ni Zayden pero hindi ko alam bakit nakaramdam ako ng lungkot sa isiping baka tuluyan kang mawala sa amin." Parang batang sabi nito. Natawa naman ako at bumitaw sa yakap at tinarap siya. "Kuya, ano bang pinagsasabi mo?" Nakanguso kong tanong. "Bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Hindi ko kayo iiwan, okay? Alam ko naman." Naguguluhan lang ako dahil sumagi sa isip ko yon. At saka hindi kami manghihinayang kung iiwan mo kami para sa taong mahal mo. "Hays, Kuya, ang drama mo ngayon. Birthday ko ngayon tas malungkot ka. Dapat happy lang tayo." Nakangiti kong saan. Ngumiti na rin to at niyakap akong muli. "Anong nakain ni Kuya? Ang drama niya ngayon. Nga pala magbihis ka na. Pupunta tayong mall." Pahabol pa nito. "Talaga, Kuya?" Masaya kong tanong sa kanya. Mabilis naman siyang tumango kaya't napatalon ako sa saya. Minsan lang kami pumunta sa mall na magkasama, kaya't sobrang natuwa ako sa narinig ko. Kaya pala nagmamadali ang dalawang maligo ay dahil may lakad kami. 1 oras na nakalipas at nandito na kami sa mall. Hinayaan kami ni Kuyang bilhin ang mga gusto namin. Natuwa kami nang malamang libre niya ang lahat. Huwag lang daw sobrang mamahal ang ibibili namin dahil baka daw umuwi kaming luhaan. Bumili lang kami ng mga importante tapos ay kumain. Nung magbabandang hapon ay umupo muna kami dito sa labas ng mall. Ang akala ko noon uuwi na kami ngunit mali ako dahil may pumarang sasakyan sa harap ko mismo. Namukhaan ko ang sasakyang ito kaya tumayo ako kaagad. Napangiti ako ngulit may lungkot sa puso nang hindi ito si Zayden. Bumaba mula sa sasakyan si Zach at may dala itong bouquet of flowers na ikinatuwa ko. Nakita ko lumapit sa gilid ko si Kuya at tinignan na seryoso si Zach. Na makita nito si Kuya, tinanguan niya ito at nawala ang ngiti sa labi. Binigay niya sa akin ang bulaklak pagkalapit ito sa akin. "Happy birthday, Eleanor." Nakangiti nitong saad. "Thank you. Hindi ko inaasahan na pupunta ka," sabi ko. "Zayden told me na samahan kita hanggang sa makarating siya." "What do you mean?" Naguguluhang tanong ko sa kanya. Iniwas niya ang tingin sa akin. Ibinaling ang tingin sa mga kapatid ko at binaliwala ang tanong ko. "Let's go home first," sabi nito sa mga kapatid ko na tila may ipinapahiwatig. Nakarating na kami sa bahay, ngunit nauna lang pumasok sa bahay ang mga kapatid ko at nahuli kami ni Zach. Nagmamadali sila sa pagpasok. Si Kuya chill lang sa paglalakad pero palaging tumitingin sa direksyon namin. Naiwan kaming dalawa rito at hindi ko mapigilan ang mailang dahil dalawa lang kami dito. Napaigtad pa ako siguro't nang bigla ito magsalita. "Nagulat ba kita?" tanong nito. "Medyo, pero ano nga ulit yung sinabi mo?" Nagtataka kong tanong dito. Hindi to sumagot bagkos pumunta sa kotse niya.
Tumingin naman ako sa bahay namin at napansin na parang tahimik naman doon. Binaling ko na lamang ang tingin kay Zach at nakitang may dala itong maliit na kahon. Napatingin ako sa kanya at nakita nakangiti ito. "Here's my gift. Happy birthday." Ulit na pagbati pa nito. Masaya ko naman yung tinanggap. "Pwede ko na bang buksan?" Excited kong tanong. Curious na kasi ako sa laman ng kahon eh. "Yes, you can." Tugon nito kaya binuksan ko ang kahon. At nanlaki ang mga mata ko sa gulat na makita na mamahaling kwintas at hikaw palang laman nun. "Uy, hindi ko to matatanggap." Sabi ko at pilit na inaabot ang kamay niya. Palay sa uli ang kahon, ngunit hindi niya naman ako hinayaan. "That's my gift for you. Just accept it." "Pero ang mahal nito." Sabi ko, tinignan muli ang alahas sa karton. "You deserve the best gift because you are the best woman." Natigilan ako sa sinabi nito at tinignan siyang muli. Napalunok ako na may makitang lungkot sa mga mata nito. "Ang swerte ni Zayden sa'yo." Pagkatapos namin mag-usap ni Zach, naisipan na naming pumasok na sa bahay. Nagtataka ako sa mga kilos sa salita niya, ngunit pinagsawalang bahala ko na lamang. Nang buksan ko ang pinto'y nagulat ako nang bigla, may pumutok at bigla nagsigawan. "Happy birthday!" Narinig kong sigaw ng mga kapatid ko. Nilibot ko ng tingin ng paligid at hindi ko maiwasan na mapaluha. Dahil sa effort na ginawa nila. May nakita pa akong pagkain na naka-cater at mga cake sa kabilang lamesa. Ngunit ang nakakuha talaga ng atensyon ko ay ang malaking karton ng regalo sa dulo sa may bandang cake. Nawala lang atensyon ko doon na may biglang kumanta ng happy birthday. Napatingin ako doon, ngunit nagulat ako. Muli nang makitang mga katrabaho ko at si Nanay Helen iyon. Mabilis ako lumapit sa kanila at niyakap si Nanay Helen. Namiss ko sila. Dumaan ng ilang minuto nandito kami sa kwarto ko dahil gusto rin ako makausap ng mga katrabaho ko. Marami kaming napag-usapan. Pinagkwento rin nila ako kung paano kami nagkakilala ni Zayden dahil sobra sila nagulat sa nalamang totoo. Makaraan pa ilang minuto na isipan na naming bumaba. Nang makababa kami ng sala, sinilubong kami ng mga kapatid ko. "Ate, buksan mo na mga gift namin." Excited na sabi ni Emma. Tumango naman ako at sinimulang buksan ang mga regalo nila. Uli kong binuksan ang malaking regalo. Nagtaka pa ako bakit kailangan naka-blindfold pa. Matapos nga nila ako i-blindfold, segundo lang, tinanggal na nila. Ngunit napahinto ako na makita isang lalaki sa malaking kahon. Ang lalaking mahal ko. "Did I surprise you?" Natatawa niyang tanong. "Ang init dito sa loob ng karton, mahal ko. Bakit inuli mo ko?" Tunog tampo nitong saad. Narinig ko pa ang mga kantsawan sa paligid kaya natawa ko. Bakit ka ba nandyan? Gusto nga kitang i-surprise." Nakanguso nitong saad habang nasa loob pa rin ang karton. "Well, nagawa mo nga. Umalis ka na nga dyan, nakakatuwang itsura mo eh. Kaya kong gawin ang lahat para sa'yo." Lumipas ang ilang oras, nandito pa rin ang mga bisita namin. Kasi si Zach at Zayden kausap si Kuya sa labas. Umupo muna ako sa sofa dahil nakakapagod ang araw na to at the same time nakakatuwa dahil sa mga nangyari ngayon. Inawakan kong kwintas sa aking leeg. Binigay ito sa akin ni Zayden at isinuot niya sa akin kanina. Infinity ang design ng kwintas at naka-indicate ang pangalan ko sa gilid noon. Nabitawan ko ang kwintas sa makarinig ng tunog kung saan. Hinanap ng mga mata ko kung saan nanggagaling ang tunog at napag-alamang ring call pala ito ng cellphone ni Zayden. Naiwan niya ata. Malayo pa to sa akin pero namukhaan ko agad ang cellphone dahil nakita ko na ito noon. Hindi pa man ako nakakalapit na matay na ang tawag. Hindi ko na lang tinignan ko sinong tumawag at kinuha na lang ang cellphone dahil dadalhin ko kay Zayden. Baka importanteng tumawag. Ngunit hindi pa man ako nakakahakbang tumunog ulit ang cellphone nito. Sa pagkakataong yon tinignan ko na ngunit halos manlumo ako na mabasa ang text message sa notification. "Myla, where are you? I'm waiting here, babe." Napaupo ako na mabasa ang text message na iyon. Hindi ako makapaniwala. Ano to, Zayden? Sino siya? Niloloko mo lang ba ako? Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi mapigilan ko. Bumagsak ang luha sa mga mata ko. Ano yung mga pinakita mo, Zayden? Nilapag ko ang cellphone ko saan ko ito kinuha at iniwan doon. Tumayo ako at nagsimulang umalis sa sala. Ngunit hindi ko pa man nararating ang hagdan papunta sa second floor. May humawak na nga ng braso ko. Hindi ako humarap sa taong yon at pasimple kong inalis sa mga bakas ang luha sa pisngi ko. Matapos doon sakalang ko humarap at gumiti ng malaki sa taong nasa harapan ko. "Where are you going?"
Tanong ni Zayden sa akin. Pinigilan ko ang sariling maluhan na makita ko siya. Totoo ba ang mga ngiting yan, Zayden? Totoo ba ang lahat ng pinagpakita mo? Sa taas, magpapalit lamang ako. Sabi ko tipid ng umitit, saka ko siya iniwang tulala doon. Nahalata niya sigurong lamig ng boses ko, pero wala na akong pake. Ang importante hindi niya makita ang luha na sunod-sunod nang bumabagsak sa pisngi ko. Natapos ang party bandang alas 8 ng gabi dahil kailangan ko na rin silang umuwi na maaga dahil may mga trabaho pa sila sa araw ng bukas. Nandito ako ngayon sa kusina at naghuhugas ng mga pinagkainan. Sina Emma at Era naman ang nagdiligpit sa sala habang si Zach, Zayden at Kuya ay nasa labas at nag-uusap. Hindi ko alam ang pinag-uusapan nila, ngunit ayaw ko nang malaman. Simula nang mabasa ko ang text message sa cellphone ni Zayden, tila nawalan na ako ng gana, nakausapin. Naisipan ko umakit na lamang at pagkunwaring tulog nang hindi ko na makausap pa si Zayden. Alam ko dapat ko siyang kumprontahin, ngunit pinili ko na lang manahimik at hayaan siyang sabihin sa akin kung ano man ang totoo. Eleanor? Napaigtad ako sa gulat nang biglang may tumawag sa akin. Boses pa lang nito, kilala ko na. Kinalma ko ang sarili bago humarap kay Zayden. Nang humarap ako'y napansin ko na sinusuri nito ang mukha ko. Is there anything wrong? Malumanin itong tanong. Bakit ka ganito, Zayden? Bakit nakikita ko sincerity sa bawat salita mo, ngunit may itinatago ka sa akin? Wala naman. Maikli kong tugon at iniiwas ang tingin sa nagtatanong niyang mga mata. Why do I have this feeling na may nagawa akong kasalanan sa iyo? Sabi nito. Napatingin ako sa kanya at sumeryoso. Hindi ko alam bakit mo nasabi yan. Meron nga ba? Pasimple kong tanong. Napansin ko sa mga mata nito ang pag-iwas ng tingin na nagpapatunay lang na may tinatago talaga siya. Napansin ko lang kasi na iniiwasan mo ko. Nakayukong saad ko. Hindi naman kailangan lagi kitang kasama, Zayden. Hindi ko dapat sanayin na sarili na lagi kang nandyan. Ganoon ka rin dapat. Diretsong saad ko. Tumingin ito sa akin. Napansin kong pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Iiwan mo ba ako? Lalayo ka ba sa akin, Eleanor? Halos pabulong nitong tanong. Gusto ko maiyak sa lungkot ng boses niya nang tanungin niya iyon sa akin. Kasi kung ako ang tatanungin mo, nakita kong napalunok ito. Hindi kita iiwan. Ipaglalaban kita, Eleanor? Sabi nito. Nagulat ako nang bigla itong lumapit pa sa akin. Ang kailangan ko lang pagkatiwalaan mo ko. Ako naman ang lalaban para sa pagmamahal ko sa iyo eh. Kahit buhay ko pang itaya ko, gagawin ko. Natigilan ako sa sinabi nito. Nakalimutan ko man ang alaalang binuo natin noon. Handa akong gumawa ng panibagong alaala kasama ka, mahal ko. Sunod-sunod itong saad. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay dama ko ang sincerity doon na lubusan kong ikinasaya. Nawala lahat ng bigat sa puso ko at napalitan ito ng tiwala. Hindi mo naman kailangan lumaban mag-isa, Zayden. Sabay tayong lumaban. Sabi ko at ganitian siya. Isang oras na nakalipas, simula na magkausap kami ni Zayden. Nakaalis na sila ni Zach at nandito na ako ngayon sa kwarto ko. Hindi pa rin mawala sa isip ko mga sinabi nito sa akin kanina. Sana totoo lahat ang sinasabi nito. Sana totoo na ipaglalaban niya ako. Kinabukasan, nagising ako sa lakas ng katok mula sa labas ng pinto na tila masisira na ito. Tamad kong tinungo ang pinto at sinilubong ako ng ngiti ni na Emma at Ella. Good morning, ate. Sabay nilang sabi. Makahalata ang kasiyahan sa tono ng boses nila. Pupunta tayo ng mall, ate. Kailangan mo na maghanda. Masayang saad ni Ella na nagpakulot ng noo ko. Kahapon lang tayo nag-mall ah. Opo, pero nakalimutan natin mag-grocery. Sagot ni Emma. Nakita ko tumango si Emma. Oo nga pala. Paubos na rin palang stock namin mga pagkain eh. Kailangan ko ring bumili ng mga kakailanganin namin sa pang-araw-araw. Kaya napagpasya namin pumunta na lamang ngayon sa mall. Pagkatapos namin mag-almusal, nagpahinga saglit, pumunta na kami. Kaya pala masayang dalawa at pinaalala pa sa akin na kailangan naming mamili. May pupuntahan pala silang arcade game doon. Iniwan ko muna sila dahil nakita ko naman nag-e-enjoy sila. Kaya ako na lang muna nag-grocery mag-isa. Naglalakad ako at tinahanap ang mga nasa listahan ko. Makalipas ang kalahating oras, nakuha ko ng lahat na nasa listahan ko at tinawagan si Ella na pumunta na sa napag-usapan naming fast food chain kung saan kami kakain. Pagkatapos ko silang tawagan, dumiretso na ako sa counter at tanghina na makita ang pila.
Sobrang taas at parang gusto ko na lamang maiyak. Tumingin-tingin ako sa paligid. Nagbabaka sakali na baka may makita akong counter na hindi mataas ang pila at nabuhayin kaagad ako na ugat sa katawan nang may makitang isang counter na 5 lang ang nakapila, ngunit sandamakmak naman ang pinamili. Okay na rin kesa sa pilang nasa harapan ko. Pumunta na ako sa pila at tulak-tulak ang cart ko. Napatingin ako sa gilid na makita ang mga salesboy sa gilid ko na pawang nakatulala. Nangunot ang noo ko ngunit hindi ko na tinignan kung ano yon. Ang importante makapila na ako. Na makapila na iniwan ko muna ang cart ko dahil may nakalimutan akong bilhin. Kinausap ko ang lalaking baggage boy sa harapan ko na babalikan ko lang at tinanguan lang ako na hindi man lang tumitingin sa akin. Di ko na lang pinansin at pumunta na ako sa mga canned goods. Nakalimutan kong bilhin ng paboritong ulam ni Emma pag walang nagluluto sa aming dalawa ni Kuya. Kumuha lang ako na ilang piraso at umalis na. Tumingin ako sa counter ko sa nakapilang cart ko. At nanlaki ang mata ko na makitang ito. Doon bagkos si mababaeng nakapila sa mismong pila ko kanina lang. Mabilis sa mga lakad ko. Tinungo ko ang counter kung saan nakapilang cart ko. Kinalma ko ang sarili ko ngunit lalo lang nainis na mapagtanto ko na yung babae palang dahilan ng pagkatulala ng ilang salesboy at nung kinausap ko. Na makarating sa pila nagsalita na agad ako. Excuse me, pero ako nauna sa pilang yan. Nagpipigil kong sabi habang tinitingnan ang cart ko ngayon ay nasa likod na pala ng babae. Humarap ito sa akin at bigla ako natameme sa sobrang ganda nito. What? Ako nauna dito. Mataray nitong saad. Eres. Bukang anghel lang siya pero hindi magandang ugali niya. Nainis ako, lalo pa nang mas maangan siya. Alam niyang pila ko yon at wag akong lokohin niya dahil alam na alam ko na hindi siyang nasa harap ko kanina. Sinilip ko yung babae sa harapan ko at nakatingin to sa akin. Wag akong lokohin mo, miss. Hindi ako tanga para hindi malaman na sumingit ka lang. Sabi ko dito tinignan ng baggage boy na ngayon ay kinakabang tumitingin sa akin. Ikaw, gusto mo bang matanggal sa trabaho? Pinabantay ko muna saglit ang cart ko rito pero hinayaan mong sumingit ang babaeng to. Sabi ko rito at tinuro ang babae ngayon nakataas ang isang kilay. Pasensya na ma'am, na kayo ko nitong saad. Naiinis na binilingan ko ng tingin ng babae sa harapan ko. You can't take me out of here. Mataray pa nitong saad at tumingin na sa harapan. Ngunit hindi ko hinayaang tarayan lang ako nito at hindi panindigan ang karapatan ko. Oo, alam ko maliit na bagay lang ito ngunit hindi ko alam bakit galit na galit ako dito. Kinuha ko ang cart niya. Hinila pa talikod. Marahan ko siyang inalis at ipinwesto ang cart ko kung nasa ng cart niya kanina at nakatasang isang kilay ko siyang tinignan. Hindi mo rin ako mapapaalis dito. Sabi ko at muntik ng matawa ng baka sa magandang mukha nito ang gulat. What the... Narinig ko pang saan nito ngunit malaking ngiti lamang ang pumaslak sa labi ko. Wag ako, dahil papatulan talaga kita. Nakita ko umalis siya sa counter at sinabihan ng salesboy na babalik na lamang siya. Tinignan ko pa ang baggage boy at sinamaan to ng tingin. Ilang minuto lang natapos na rin sa wakas ang dalawang nakapila sa harapan. Kung saan dumakbak ang pinamili kahit natapos agad ang mga nasa harapan ko at ganun din ako. Iniwan ko muna sa baggage counter ang mga pinamili ko dahil hindi pa naman kami uuwi. Chinek ko ang cellphone ko at inalam ko nasaan sila ngayon. Nang malaman ko nasaan sila, dumiretso na ako. Pagkarating ko sa table namin, napansin ata nila ang pagkabusangot ng mukha ko. May nangyari ba ate? Tanong ni Emma pero umiling lamang ako. Wala, kumain na tayo na makaalis na. Sabi ko at umupo na. Natapos na kaming kumain at pabalik na ako sa may baggage counter. Sa kasamang palad, nadatnan ko pa yung babae kanina sa pila. Inis kong tinungo ang counter at binigay ang malit na tila plaka kung anong number ng mga pinamili ko. Ngunit sa paghihintay kong yan ay halos matuyan ako ng dugo sa mukha nang marinig kong boses si Zayden sa likod ko. Alam niya bang nandito ako? What took you so long? May bahid ng inis itong tanong kaya humarap ako. Ngunit agad umawang ang labi ko sa gulat na makitang hindi akong kausap nito. Napatingin ako sa babaeng nasa gilid ko at nakita kong sama ng tingin nito sa akin. Stop staring at my fiancé, you bitch! Tila tumaas naman lahat ng dugo ko sa ulo at gusto ko na lang manabunot ng buhok ngayon. Tumingin ako muli kay Zayden at nakita ko sabay kaming napatingin sa isa't isa. Nakita ko na tigilan to at napanunok.
Iniwas ko agad ang tingin sa kanya at binaling ng pansin ng lalaki sa likuran ko kung saan hinihintay ng ihahatid ang mga pinamili ko. Marami-rami din kasi at hindi ko kayang buhatin mag-isang lahat. Pasuyo na lang sa exit. Sabi ko dito at mabilis nang umalis. Ngunit natigilan ng may humawak sa braso ko. Nahigit ang hininga nang malaman ko sino ito. Eleanor, let me explain. Halos bulong pa nitong saad. Hinarap ko ito at di mapigilang lumuha. I trust you, Zayden?